Guys, welcome back sa Finoy Connect. Before natin ituloy ang tutorial, please support my YouTube channel. Subscribe po kayo at marami pa tayong pwedeng ma-share. Katulad nyo, online seller din ako at the same time, meron pharmacy business. Pwede nyo rin ako i-reach out sa Gardoso Drugstore Facebook page or comment lang kayo dito at ako po mismo ang magre-reply sa inyo. Okay, i-open na natin ang dinownload nating report. Guys, hindi ko na-explain into detail pati structure ng file. Diretso na agad tayo sa mga steps na kinakailangan natin gawin. So simula dito, select natin ang column A. Punta tayo sa data. Under data tools, click natin text to columns. Select delimited. Click next. Select natin comma at semicolon. Then click finish. So mapapansin nyo guys, tabulated na data natin at para mas maging readable siya, select natin ang entire worksheet. So select natin ang buong worksheet. Click natin to guys. Ngayon, i-double click natin sa any in-between columns. So double click natin dito. At ito na guys, mas readable na data natin. So ang next step natin ay magdagdag ng isang column na tatawagin nating validation. So idadagdag natin ang validation column natin sa column K, starting row 7. Validation. So ang gagawin ng validation na to ay kopyahin ang order ID ng column D at ng column E. So kukunin natin ang mga order IDs natin sa column D and column E. So para magawa natin yan, gagamit tayo ng function. So simple lang naman ang function na gagamitin natin guys. So madali lang ito masundan. So ipa-flash ko sa screen ng function na gagamitin natin. Ito guys. So explain ko lang saglit kung anong purpose ng function natin uli nito. So ang sabi dito, if D8 is equals to NA, then if true, write E8 14, and if false, D8. So meaning to say guys, kung ang column D natin ay NA, kung tamang statement, kukunin niya ang 14 characters sa right side ng column E. So example, sa row 8, naka-NA siya guys. Ang D8 natin ay NA. So since tama ang statement, kukunin niya yung 14 characters ng column E. So ano ba yung 14 characters ng column E? Yun ay ang order ID. At kung false daw ang statement, tulad ng nasa row 9, hindi naman siya naka-NA, so simply kukunin niya lang ang column D. So sampulan natin guys. Kopyahin natin ang statement na to. So copy natin ang function. Copy, right click, copy. Then double click natin starting row 8 ng column K. Double click. Right click, then paste. Pwede na natin siya i-enter. So guys, ito na. Meron tayong order ID mula sa row 8. So kinuha niya sa column E dahil naka-NA daw. So kopyahin natin to guys. Pwede natin Control C. Then select natin pababa hanggang sa huling data natin.
control V. So, sample guys natin, no? Ito. Nakuha pa rin natin ang order ID ng hindi naka-NA ang column D. So, pwede natin siya i-save guys, no? Save natin. Then, pwede naman natin i-click yes. So, ito na siya guys. Meron na tayong validation ng mga order IDs. So, ang next step natin guys ay i-check natin kung ano ba yung mga na-refund na or hindi pa nare-refund ni Shopee sa mga RTS claims natin. So, para magawa yan, select natin ang column K. Column K. Punta tayo sa home. Then, conditional formatting. Click natin yan. Click natin, highlight cell rules, then select duplicate values. So, i-highlight niya lahat ng mga duplicate values sa validation column natin. Click natin, then i-okay lang. So, eto na guys. Meron tayong mga highlighted data which is duplicate values. So, meaning nito guys ay nirefund na to ni Shopee. So, meaning ibinalik na sa atin, ni-reverse na ni Shopee yung mga RTS claims natin na final. Double click ko lang para mas makita. So, paano natin i-validate to guys? Sample tayo dito sa row 9. Ito. So, i-copy ko siya. Control C. Then, Control F. Meaning, ipa-find natin yung order ID na to. Control F, then Control V. Click natin Find All. So, meron tayong 3 records dito na lumabas. Ito na siya guys. So, click natin ang unang record. Ito siya guys, no? Ito. Next record. Second record. Ito guys. Kinuha niya. Then third record. Ito siya. Na. Kung tutuusin, 4 dapat ng record since find values lang kinuha natin, hindi naman kasama ang formula. So, 3 records lang yung lumabas. Kaya hindi na select ang mga column, ang data sa column K. So, ulit. Wallet adjustment reversal. So, 114, meaning positive yan. Meaning, ibinalik na sa atin. And then, ito yung time na nagbawas si Shopee sa atin. So, ini-adjust niya. So, kinuhanan niya tayo ng 114 from failed delivery. And then, ito na siya. Ibinalik na siya sa atin. So, nag-highlight na siya since duplicated values na. Sampulan naman natin yung mga hindi pa ibinabalik. So, kopyahin natin yung order ID ng row 8 sa column K. Sorry guys, medyo sensitive ang mouse. So, copy natin to. Control C, Control F, then Control V, find all natin. So, isa lang ang nakita niya guys. No? So, meaning hindi pa yan nire-reverse ni Shopee. Wala pang nire-refund sa atin. Kaya dapat alam natin na
kung na-file na ba to or hindi pa. So, usually guys, pero baka sa next video tutorial ko na i-share, no? Usually guys kasi, pagka-file ko ng RTS claims, nilalagay ko na kagad sa report ko yung ticket number. Sorry guys, no, naputol lang video natin. Balik tayo sa topic. Ako kasi no guys, every time na nagpa-file ng RTS claims kay Shopee, nilalagay ko na kagad ang corresponding ticket number niya dito sa status column. So, ilalagay ko per order ID yung mga ticket number. No? So, nang sa ganun, meron tayong pwedeng balikan kay Shopee just in case na hindi kumpleto yung mga nirefund based sa mga RTS claims natin. So, nagkaroon na kasi ako niya ng previous experience kung saan hindi talaga kumpleto yung nirefund sa akin ni Shopee based sa mga RTS claims ko. But kinalaunan naman, no, ibinalik naman siya sa akin sa tulong ng paraan na to. So, naibalik siya sa akin lahat. So, ito siya guys. So, mapapansin natin, validated ko siya na ibinalik. So, mapapansin nyo to, ito yung incentives na ibinigay sa akin ni Shopee as a seller affiliate. No? Sa ngayon is, tinatawag na yan na seller ambassador. So, sa next video ko guys, no, i-share ko sa inyo kung paano ko naglalagay ng ticket number sa report na katulad nito sa status column. So, i-share ko din sa inyo guys kung saan ko kinukuha ang ticket number at kung saan pwede kang mag-reply sa ticket number na yon diretso. No? So, sa susunod na video ulit guys, I hope may natutunan ka, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Finoy Connect, and kita-kits tayo guys. Maraming salamat.